Ayan, hello guys, 'no, magandang umaga sa inyong lahat. At, ngayon po ay araw ng Linggo, August 10, 'no, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga subscriber ko po, maraming salamat po sa subscribe sa aking channel. No, ngayon po ang pag-uusapan natin ay tungkol dito kay Kawaldi at, meron na naman po itong hamon, 'no? Hinahamon niya po this time, 'no, naaalala niyo po hinamon niya si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte dati at hindi sumipot. Hinamon niya po si Baste Duterte at hindi rin po ito sumipot. Ngayon kaya, yung hinahamon niya na ito, sisipot kaya ito, 'no? Sana naman sumipot kasi para naman ano, hindi naman, masabing hindi na lang pinapatulan ito si Kawaldi. Kasi siyempre nga naman alam nila na ito po ay medyo oldies na. Hindi naman po, kahulugan na, matanda na siya ay mahina na siya. So, siputin niyo naman po, 'no? Ito po yung, kanyang, pahayag at, kanyang, mga binitawang salita sa kanyang vlog, 'no? Ito po ay kakikita ko lang kanina. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Kawal de Carbonell. Mga kaibigan, nung Teka lang. una ko pong ihinayag ang aking paghamon ng debate sa pinuno ng Senado na ang pangalan ay Chis Escudero. Wala pa po yung Yun, naku, ayan nga po at hinahamon niya ng debate ang pinuno ng Senado, ang, Senate President na si Chis Escudero. Sana naman po ay pumunta ito 'no, wala itong, kodigo. Talagang, kung ano lang ang, maisip nila or, kung ano lang yung nasa isip nila na masabi sa debateng ito at wala pong kodigo. Gusto namin walang kodigo, ha? Kasi eto si Chis, magaling lang 'to sa, kung may kodigo, eh. Alalahanin niyo po, 'yan si Kawal de Carbonell ay, magaling po 'yan magsalita, 'no? At, journalist po 'yan, international, nakakapunta po 'yan ng ibang bansa. Na huwag niyo pong, minimenos-menos yang, si Kawal de Carbonell, naku napakagaling niyan. Kaya sana sumipot ito si Chis Escudero, 'no? So ayan Chis, hinahamon ka. So, kailan ba ito, Kawaldi? desisyon ng Korte Suprema. Hindi po nababago yung ating pong paninindigan. Hindi po tayo magbabago ng schedule. Uulitin ko ang ating pong hamon. Hinahamon ko ang Senate President ng Senate of the Philippines ng public debate. Yung po bang walang partido-partido, pagdala kayo ng bodyguard ninyo kung kailangan nyo. Pero dadalhin ko rin Ala, itong aking Chris. dadalhin niya Papa rin ko daw ay ang kanyang 68 Chris. na ngayon. Wala raw Tuwing umaakyat partido-partido. siya ng hagdan, No? So, ibig sabihin Chris. wag mong dadalahin yung kayo lang talagang dalawa, wag niyong dadalahin yung mga kapwa niyo senators na ewan ko lang ha. Sana this time hindi naman to violent, hindi naman to boxing, hindi naman to barilan, no? Debate lang ito at fair naman to, fair and square, no? Hindi naman di naman sigurado magkakagulo ito. So sana pumunta nga ito si Chis Escudero. Wag niya nga pagtawanan si Kawaldi. Dahil ito si Kawaldi ay nasa katinoan pa. Matino pa ang isip niya. Na pumunta nga ito nung boxing match ni General Torre at ni Baste. Pumunta ito doon. Although alam niya
na hindi na nga sisipot si Baste, pumunta pa rin siya. Dahil nga gusto niya makita siya ng tao na once upon a time malaman din ng tao na hinamon niya rin ito once at hindi talaga pumunta. Okay? Ganun pa man, tuloy po ang aking pong paghamon. Ang petsa na itinakda po natin, 9/11, September 11. Saan? Sa Plaza Miranda. Saan po ang Plaza Miranda? Nandiyan po yan sa tapat ng Quiapo Church, yung Church of the Black Nazarene, kung saan nagkakaroon ng translasyon. So, yan. Sa Plaza Miranda nga at ito nga daw po ay magaganap ng September 11. So, medyo matagal-tagal pa. Pero dapat makapag-isip-isip din to si Cheese. No? So, Cheese, hindi ka naman masyadong masyadong bata pa eh. Alam ko magsi-60 ka na rin eh. No? So, dapat puntahan mo ito. Konti lang naman, ano ba naman yung 20 years mahigit na tanda ni Kawaldi. Pero maayos pa naman, nakakapag-vlog pa nga. At maayos pa naman yung information niya. Magaling pa nga to sa atin eh. Kung na-interview ko na po kasi ito si Kawaldi. At talaga namang magaling siya, articulate din siya sa English. At nakita nyo naman, no, meron pa nga siyang libro na ginawa at syempre in English ito. Baka English at Taglish, ganon. At gusto ko nga bumili ng libro niya eh. So, hindi pa po, hindi pa, yung isip niya talagang parang bata pa talaga siya. Kaya dapat puntahan mo to, Cheese. Nakakahiya masyado sa'yo na sobrang talino ang tingin sa'yo. Sobrang, tawag dito, ibang-iba ka na kasi ngayon eh. Yan ang pagkakamali mo, Cheese. Dati may mga pahayag ka na ngayon ay nag-iiba ka na. Alam ng tao yan eh. Nasa YouTube kasi yan eh. Nasa YouTube yung lahat ng mga pinagsasabi mo at ngayon ay iba na ang mga pahayag mo. So anong nangyayari sa'yo, Cheese? At etong araw si Kawaldi Carbonell ay merong alam sa'yo. Oh, may alas kay Cheese Escudero, si Carbonell. Kaya magdebate kayo doon. Tawag dito, depensahan mo ang sarili mo kung ano man yung alam ni Carbonell doon, ni Kawaldi, sa'yo. Okay? So, Din, pero September 9, ang araw ay 11. Tuloy mga kaibigan, nananawagan po tayo sa ating po mga kaibigan, diyan po sa Alpha Phi Omega Fraternity, doon na rin po sa tinuturing ng kaibigan na ngayon. Kakompetensya na isang fraternity rin, ang pangalan ay Tau Gamma Phi. Abay, nire-respeto po natin yung mga member po ng Tau Gamma Phi. Bagamat magkaiba po kami ng fraternity, iisa lamang po ating bansa. At yan ay ating pong papairalin. Tinatawagan ko rin po ang ating mga kapwa Muslim, malapit po sa Quiapo Center. So yun nga, ang kanilang venue ay sa Plaza Miranda. Ito po ay sa Quiapo. At kaharap lang po ng Quiapo Church. So, tingnan natin kung anong isasagot dito ni Jesus Escudero at malalaman din natin, although matagal-tagal pa naman ito, September 11 ang kanilang date. Ang venue ay Plaza Miranda. So, yan ay talagang ilang beses na sinabi ni Kawaldi na hinahamon ka, Cheese. No? Magpakalalaki ka. Lalaki nga ba? Ay, di ba? Magpakalalaki ka, Cheese. Dahil marami na, hindi naman marami, dalawa na ang hinamon ni Kawaldi Carbonell na hindi talaga pumunta. This time, sana naman pumunta ka. At ito nga po ay debate lang naman. No? Debate lang naman na may kahulugan at marami na nga kaming agam-agam sa Cheese, marami na nga kaming tawag dito, iniisip sa'yo. No?
sa ginawa mong ito na halos takip, pagtago, na hindi mo trinayal, na hindi mo pinaalam sa amin, ikaw ang Senate President dyan. Simula nung naging Senate President ka, hindi mo ginawa yung tungkulin mo forthwith. Sabi nga, at gumawa kayo ng butas para hindi nyo talaga maisiwalat kung ano nga talaga yung katotohanan. No? Ikaw ang tumutulong diyan sa inaakusahang magnanakaw. Alam mo, Chis, ang laki or ang laki ng aming paggalang sa'yo, ang laki ng tingin namin sa'yo dati eh. Ang talino mo, maayos kang senador, hinahangaan ka ng lahat dahil sa talino mo. Pero ngayon, ganito na lang ang tingin namin sa'yo. So dapat pumunta ka, si Kawaldi lang to oh. Kawaldi oh. Sabi niya, kung gusto mo ng English kasi magaling ka sa English eh. Pero alam namin magaling ka rin sa Tagalog. We prefer talaga na Tagalog na lang kasi syempre, ako rin, yung mga kababayan natin na hindi masyadong marunong ng English, umintindi. At least maiintindihan namin yung mga sasabihin nyo dan. We prefer talaga na Tagalog na lang ang debate nyo. Okay? So yan, nananawagan kami. Hintayin natin guys kung anong sagot nito ni Cheese Escudero. So yun lang po. At meron pa rin itong mga sinabi si Kawaldi eh. Tingnan natin. Kaso medyo medyo masakit na ito pag napakinggan ni Cheese Escudero. Pakinggan natin. Pero yung pag-uugali, pag-iisip ng kababuyan, pareho. Ayan. Opo, narinig po ninyo yung sinabi ko. Pag-iisip na kababuyan. Ayan, pag-iisip na kababuyan, ganyan na po niya hinahalimbawa si Cheese Escudero. Alright? Pag-iisip na kababuyan between Duterte and Cheese Escudero. Diba? Masakit. Kaya dapat Cheese Escudero pumunta ka. Patulan mo na ito dahil gusto namin ito eh. Gusto namin malaman kung ano yung alas ni Waldy Carbonell. Pareho sila. Sapagkat ang pinagtatanggol nila ay korupsyon. Ang pinaiiral nila ay EJK. At ang kanilang loyalty ay sa China. Mga traidor. At siya po ay ating lalabanan. Ngayon, porque matatapang naman kayo, mga si Escudero, Bicolano. Ako po ay Ilocano, balik Islam, therefore Muslim. Aba, hindi po tayo nagpapatapangan ng lahi. Tsaka habang ang ating presidente ay nag-iisip ng strategy, dahil sinabi niya nga na hindi ako makikialam dyan sa impeachment na yan kasi impeachable ako. Habang nag-iisip siya ng strategy dahil alam natin na matalino ang presidente na meron talaga siyang iniisip na strategy tungkol dyan. Eto muna, Jesus Escudero, patulan mo muna itong hamon ni Kawaldy Carbonell. Total, kayo na yung pinakaano ngayon eh. Kayo na yung pinakamataas. Kayo na yung namumuno sa lahat-lahat. Kasapi nyo na nga ang Supreme Court eh. Patulan nyo ito. Ito lang naman yan eh. Maliit na bagay lang to. No, pag hindi ka, syempre, pag hindi ka na naman pupunta kami ng September. May kami rito kay Kawaldy. Alam nyo, kaibigan namin to si Kawaldy. Alam ng mga kaibigan kong vloggers yan. Nakasama namin ito kay Ma'am Mara Tamundong. Kaya kaibigan namin to si Kawaldy. Kaya pupuntahan namin to September 11 or 9. 9 ba? Di ko alam, i-confirm ko pa. Okay? Sis, ganun lang naman na halos hindi na kami, wala na kaming pag-asa na ma-impeach itong si Sara dahil lalo ka na. So, ikaw ang pinakamataas. Hinaharang nyo. Okay? Pinagtatakpan nyo. Na nakakagigil na. Gigil na kami. Ang taong bayan, ang mga loyalista. Alam ko ang mga DDS hindi. Tuwang-tuwa sila, nagbubunyi sila. Okay? Makatotohanan lamang at
patibayan ng paninindigan. Yan po labanan dito. At ito po'y open. Kung sa English, ipapairalim po namin yung parang collegiate type of debate. Yung pong Lincoln-Douglas debate. Oh, open Meron pala eh. Opposition. Merong alternative side. Merong affirmative side. Merong negative side. Ayun po ang Lincoln-Douglas debate. At ang mananalo, ang maghuhusga, taong bayan. Kayo na mga nanonood dito po sa ating YouTube. Okay, so ang mananalo, ang maghuhusga ay taong bayan. So tayo ang maghuhusga. Alright, titingnan natin, no? Magiging fair tayo. Tayong mga taong bayan, tayo ang maghuhusga. Magiging fair naman tayo. Kung magaling talaga si Chisma na talagang nasusukol ito si Kawaldi, ay ano magagawa natin? Kung matatalo talaga si Kawaldi, di ba? Kung aamat-amat yung niya, yung paliwanag niya doon sa mga sinasabi niyang alas niya, wala tayong magagawa. Di talo siya. Okay? Panghuhusga. Pero kailangan sumipot muna yung kalaban. At ang warning ko rito, pag hindi na sumipot, magrarally ako doon mag-isa. Ako lamang magtatalumpati kung wala kayo. Ayan, kung hindi ka raw sumipot, Cheese, siyang magtatalumpati. Mas wala ka. Hindi ka makaka-defend ng sarili mo dahil siyang magtatalumpati, tungkol yan sa'yo lahat, ang isisiwalad niya tungkol sa'yo lahat. Okay, it's better na pumunta ka dahil madedefend mo yung sarili mo. Di ba? Nung hinamon ako ng barilan ni Duterte, hindi siya sumipot. Hindi naman ako mamamaril doon sapagkat walang kalaban. Pero dito, sa debate na ito, dudurugin ko sila. Sasabihin ko ang kanilang tunay na pagkatao. Tatawagin ko sila in public na mga duwag. Tatawagin ko sila mga mandarambong, insertion ng budget. Yan si Escudero, 142 billion. Kaya lahat ng mga 19 senators umalain sa kanya sapagkat nasa kanya yung budget na pwede nilang paghati-hatian sa pamamagitan ng hidden pork barrel. Nako! O, di ba? Yan pa lang, patikim pa lang yan, ha? Cheese Escudero. Yari ka na dyan. No? So, nakakagigil na yan pag ako si Cheese Escudero, nakakagigil yan. Kailangan i-defend mo yan. Kaya pala pinagtatakpan mo eh. Si Kawaldi nagsalita niya na, kaya pala pinagtatakpan mo dahil nga yung pork barrel na 142. Yan yung mga senador na umalyado sa'yo, kumapit sa'yo, at talaga na mga sinundan ka, sunod-sunuran sa'yo. Sabi nga ni Amy Marcos, so yung silang sunod-sunuran kay Cheese Escudero. Sabi ni Kawaldi, yan yung maghahati-hati ng mga pork barrel na yan. It's better na lang na talagang pumunta ka, Cheese Escudero. Pag hindi ka pumunta, isa kang D at B. Alam nyo na yon. Yung D, duwag. Yung B, alam nyo na yon. Parang si Baste. Alright, so, yan na lang po guys at antabayan na natin tong hamon na naman na to. Another event, no? Na talagang kaabang-abang. No, kay Kawaldi Carbonell, no? Huwag nyo ismalin niya si Kawaldi Carbonell. Pagka nyo yan na-meet nyo yan sa personal, talagang napakatapang yan, no? So, dito na lang, maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa akin. Ito po si Annie Sipcon, ayan. See you po sa next vlog natin. Thank you!